Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Hahandugan muna natin muli ang Panginoon ng mga awitin. Una po nating awitin ang 123 sa atin pong mga himnaryo. Ilaw ng katotohanan, tinig ng Diyos na mahal, ang siyang kaligtasan ng taong makasalanan. Ito ang magiging tanglaw ng pusong nadilimlon. Kay Jesus masusumpungan, dulot ng Diyos na banal. Tayo ay magawitan sa langit na marigit, bayang banal, anong inam ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay pawi na, anong inam, anong ganda. Lahat ng mahirap sa lupa'y mga hinamak, pinagbusigag, nilibak dahil sa paghahayag ng balitang magliligtas, madlang sala ng lahat. Do'y napawi ang hirap, ligayang walang kupas. Tayo ay magawitan, papurihan sa langit na marikit, bayang banal, anong inam ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay pawi na, anong inam, anong ganda. Kung marating na natin ang bayan ng mga anghel, ang celestial kerubin ang makakapiling natin, ang kordero nagniningning, ang siyang mga aliw. Alleluia ay awitin, ang Diyos ay purihin. Tayo ay magawitan sa langit
na marikit, bayang banal, anong inam, ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay pawi na, anong inam, anong ganda. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang 98 sa atin pong mga imnaryo. Mga kababayan, tayo ay magsipag-aral ng aral ni Jesus sa banal na kasulatan. Ito'y suligi mo na dapat na ipamatay sa lahat ng kasalanan. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan na malaong dinagis ng sa lupa mong tinubuan. Itong sanglibutan na gumon sa kalayawan, kaya nga ang mundo'y malapit ng wawakasan, at ang mga hula ay ating nangangamasdan na tanda ng kawakasan. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan na malaong dinagis ng sa lupa mong tinubuan. Kaya kapatid ko, tayo ngayon magsigising, pusong natutulog ngayon ay ating bukawin. Hanaping mapilit, kapayapa ay tamuin sa ikaliligtas natin. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan na malaong dinagis niyan sa lupa mong tinubuan. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na tunay, siyang magliligtas sa taong kanyang kinapal. Dalisay na aral niya ang dapat panatilihan, walang labis, walang kulang. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan
Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 170, sa kanya pong unang estropa at koro po lamang. At pagkatapos po ay ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa malwalhati moktahanan, O Jesus na lubhang banal, sa iyo'y pinahilalang mga dalangin at awitan sa Espirito'y sumasamba sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon po'y tinatawagan ka ng aming puso at kaluluwa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ay Diyos na sakbibi sa iyong pag-ibig. Dakila ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amen. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan at pinaglingkuran, buong puso, buong isip, buong lakas at buong buhay, hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang naawa, nahabag at tumawag sa aming mga minamahal na mga magulang sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Pangunahin na nga po, Panginoon, dito po sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat sangbahayan at mga tahanan po ng aming mga minamahal sa buhay, mga kapatid sa loob ng iyong banal na iglesia, at sa bawat tahanan ng mga lalaki at mga babae, na patuloy mo pong idinaragdag sa bilang ng aming mga kaibigan, na naghahangad din naman po na makaunawa at makatanggap ng iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama naming Diyos, sa pagtitiklop ng aming mga tuhod sa iyong banal na pangalan, ipinaiilang lang namin sa iyo pagkatapos po na kami po ay mangaghandog ng mga awitin, bagaman hindi marilag ang aming mga tinig sa iyong banal na pandinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo, na katulad po sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, tanggapin mo po ang aming sama-samang tinig ng aming mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo sa isang linggong mga araw
na nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan, kalakasan, mga kapayapaan, at binuksan mo rin po sa amin ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat sa iyo, Ama naming Diyos. Bagaman kami po ay karaniwang mga nilalang din naman, ang marami sa amin sinapitan po ng sari-saring mga karamdaman, ng luha at mga kalumbayan, sanhi po ng iba't ibang mga suliranin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Magkagayon man, Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyo. Sa gabi at sa araw, itiniklop ng bawat isa sa amin ang aming mga tuhod. Kami po ay humingi ng kahabagan sa iyong banal na kaharian sa langit. Naranasan po naming dinalaw mo ang bawat isa sa amin. Hinipo mo po ang aming mga puso at naranasan naming tinulungan mo kami na malunasan, malutas ang amin pong mga suliranin sa buhay at naranasan din namin kung papaanong kami po pinalakas mo, pinagaling, ibinangon sa aming mga banig ng karamdaman at higit sa lahat maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hindi lamang kami kung hindi maging ang aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal namin sa buhay, naramdaman po namin sila man ay iyong pinatnubayan ng iyong diwang banal. Inilayo mo rin sila sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya, at inilayo mo rin sila sa lahat ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Ama, maraming salamat. Pinagtitiisan mo pa kami, hanggang ngayon tinuturuan, dinaragdagan mo ang aming mga karunungan at kaalaman tungkol sa iyong kaharian sa langit. Patuloy mo kaming pinakakain, inaaralan, tinuturuan ng iyong mga banal na salita sa iyong banal na ebanghelyo. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amen. Nalalaman mo, Panginoon, kung papaanong ginugol ng iyong mga nilalang ang aming mga hiram na buhay sa 7 araw na nagdaan. Ama, wala pang nakakaabot sa sino man sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian. Mga hamak na mga alabok ng putik po lamang kami. Panginoon naming Diyos, kung kami nagkulang, nagkasala, kung kami nakakalimot pa rin sa iyo sa araw-araw, ituring mo na lamang na mga kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan ng iyong mga lingkod. Higit na nga po ang marami sa aming mga mahal sa buhay na nasa kanila pang mga kabataan, kamusmusan ng kanilang puso at mga isipan at kawalan pa ng banal na pagkatakot at ng matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyong mga banal na daan. Huwag mo sanang gawing kadahilanan upang hindi mo kami turuan sa linggo ng umagang ito. Nakikiusap po kami sa iyong patawarin mo kami, Amang Banal, sa lahat po ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Amen. Amang Banal, sa linggo po ng ito, ipinapakiusap namin, turuan mo po sana muli kaming lahat. Kasangkapanin mo po lamang ang dalawa sa iyong mga hamak na mga alagad. Tulungan mo po, Panginoon, linisin mo ang kanilang puso at ang kanilang mga isipan, kung paanong kinasangkapan mo ang mga labi at mga bibig ng iyong mga unang mga banal na mga propeta upang isiwalat sa iyong bansa ng Israel
ang iyong mga banal na palatuntunan sa huling araw na ito, Panginoon, alang-alang sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran mo po ng iyong banal at dalisay na dugo sa bundok ng Kalbaryo. Tulungan mo po ang dalawa sa iyong mga hamak na alipin. Gamitin mo rin po sana silang tulad sa isang mabuting kasangkapan. Bigyan mo po ng bisa at kapangyarihan ang kanilang tinig. At kung dumating sa lahat ng mga kinauukulan at kanilang mapakinggan, sila man po ay magsisampalatayang ikaw nga ang nag-iisang buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong bansa ng Israel at ng aming mga magulang. At tawagin mo rin po sana silang lahat. Dalhin mo sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po'y marami kami, sama-samang makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nananalig at sumasampalatayang dinirinig mo ang aming mga samo, ang aming mga pananalangin. At habang kami, Panginoon, ay naglilingkod sa iyo sa araw at oras na ito, hihipuin mo po ang bawat isa sa amin. Palalaguin mo po ang aming mga pananampalataya at tutulungan mo pong patuloy na magsigaling ang aming mga karamdaman at ang maraming patuloy ng tumatanda sa amin. Ama naming Diyos, lubos mo po sanang lilingapin, daragdagan pa ng maraming mga araw at ng maraming mga taon. Una na nga po ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion, si kapatid na Expectacion at si kapatid na Rogelio, si Robert at Mercedita, si kapatid na Mirna. At kami, Panginoon, iyong kaawaan, daragdagan pa ng maraming kagaling at kalakasan, hindi upang gugulin sa kalikuan at mga kalayawan, makita mong ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, aming buong isip at ng aming buong buhay. Amen. Panginoon, ang lahat ng ito, amin pong sinasampalatayanan, iyo pong ibabasbas, ibebendisyon sa amin, 10 ng mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Sa araw po ng linggong ito, may kaugnayan po sa nakalipas na linggo ang ating pag-aaral. At akin na pong ipagkakalob sa inyo ang unang magsasalita, ang ating minamahal na kapatid na Prospero Gonzales. Atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati sa inyong lahat, aming mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa inyo na aming mga matyagang mga bagong kaibigan na nagnanasa ng tuwirang pagkalinga, pagkaunawa at ng pag-ibig ng ating nag-iisang dakilang Diyos ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman sa umagang ito, ano baga ang inihahain sa atin ng Diyos ngayong umaga upang sa ating mga magkakapatid at sa ating mga kaibigan ay pagsamasamahan po nating mga magkakapatid ang ganito pong ninanais ng Diyos na ating sama-samang kainin ng ating mga kaluluwa. Sa aklat po ng Juan sa kapitulo 6 at ang bersikulo ay 37, pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa. Sa King James Version po muna. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out.
sa atin pong pananalita, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Dito po sa ating pagbabasa ay atin po sanang unawain kaagad kung sino po ba ang nagsasalita sa talatang ito, at kung sino yaong pinatutungkulan niyang sinasabing ang ibinibigay ng kanyang Ama. Kaya nga po, ang una po nating tanong, sino po ba naman ang Ama na sa ating paksa ay tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya dito po, ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating pagbabasa ay malalaman natin ang pasimula ng pagpapaliwanag niya. Sa aklat po ng Mateo, buksan po natin ang Kapitulo 23 at ang versikulo ay 9. 23:9. Matthew. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Amen. Dito po sa talatang ito, huwag po tayong maliligaw na sabihin, aba, hindi yata karapat-dapat na pag-aralan o pag-usapan ang talatang ito. Bakit ito ipangangaral o bakit ito sasambitlain ng ating Panginoong Hesukristo? Samantalang tayo naman mismo ay mayroong tinatawag na Ama. Yung ating Ama sa personal o sa literal na kahulugan. Salaman. Yung ating mga magulang. Ngayon, totoo po bang mayroon ding kapaliwanagan sa Biblia itong haka-haka ng mga tao tungkol sa pagtutunggali ng pagtawag ng Ama sa iisa lamang na ang ibig sabihin ay yaong Ama na nasa langit? Totoo po, sapagkat sa tuwirang nabasa po natin, huwag na huwag po tayong tatawag ng sino mang tao sa Ama. Tungkol po sa espiritual na bagay ang binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Spiritual. Sapagkat ito po ay espiritual, tuwirang pananampalataya o tuwirang pagkilala sa isang makapangyarihan sa lahat. At ito naman po ay pinatutunayan sa mga talatang babasahin natin sa mga susunod na mga sandali. Ngayon, tungkol po doon sa pagtawag natin sa ating sariling mga magulang, ang ating maitatanong, meron din bang utos ang Diyos tungkol sa pagtawag ng Ama sa ating mga magulang? Pakinggan po ninyo. At ito rin ang paliwanag ng mga banal na kasulatan. Pakatandaan po natin, ang Diyos po mismo ay nagsasalita sa kanyang mga lingkod. Ito po ay udyok ng banal na espiritu na ibinabahagi ng Diyos sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga lingkod. Dito po sa aklat ng Efeso, sa Kapitulo 6, at ang versikulo ay 1, ganito po ang ating mababasa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen. Ano po? Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ang kanyang ipinangaral, na ang pangangaral namang ito ay tuwirang ipinagkalob sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Udyok ng kanyang banal na espiritu. Ang wika po ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Efeso, ang inyong mga magulang
alang-alang sa Panginoon, magsitalima kayo o sumunod kayo sapagkat ito niya ay mabuti. Ano pa sa 6:2? Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na mayroong pangako. At tuwiran, yung paggalang, yung pagsunod, yung pagbibigay puri sa ating mga magulang, tuwiran, utos at ninanasa ng Diyos. At katulad ng nasa saad na ito ay mabuti at pagkatapos ito nga niya ay sinasabing mayroong mga kapangakuan sa 6:3 sa pagpapatuloy dito rin po sa aklat ng Epeso, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Amen. Ang ibig po lamang sabihin, letra por letra, sa maliwanag na pananagalog, hahaba ang iyong buhay. Pagpapalain ka habang ikaw ay naririto sa daigdig na ating ginagalawan at higit sa lahat, batid ng mga kapatiran ng kanyang mga lingkod, ang gabay, ang pagpapala, yung Espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa bawat kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ay kasama niya habang siya ay nabubuhay, doon nabubuo. Yaong kapangakuang sinasad sa pangangaral ni Apostol Pablo na ito, ikaw ay yayaong mabuti. Bakit? Sapagkat ikaw ay nabubuhay sa mga utos, sa mga aral, sa mga palatuntunan. Hindi ka mahihiwalay doon. Bakit? Sapagkat sumusunod ka higit sa lahat sa utos ng Diyos. Na ano yaon? Higit sa lahat. Yaong amang nasa langit, ang una mong iibigin at at iyong paglilingkuran at igagalang mo pa rin ang iyong ama at ang iyong mga magulang dito sa lupa, ang iyong ama sa iyong pangangatawan o sa iyong flesh. Dito sa buhay na ito, yaon ang tuwirang ninanais ng Diyos na ating patuloy na gawin sa ating mga pamumuhay. Kaya nga po, hanggang ilan po baga naman, yaong ama na ipinakikilala ng santong kasulatan. Sapagkat tunay po, sa maraming mga relihiyon, sa maraming mga taong nagsasabing sila man anya ay nakakakilala sa Diyos, ating itanong, ilan po ba ka naman sadya yung tunay na Diyos na nararapat nating paglingkuran, nararapat na sambahin, dakilain, papurihan at luwalhatiin, Yung ama. pasalamatan habang tayo ay nangabubuhay? Ang tanong natin ay ilan po sila? Hayaan natin ang banal na kasulatan din ang sumagot sapagkat tayong lahat ay naghahanap ng katotohanan sa Kanya. Aklat din po ng Efeso 4:6. Isang Diyos at Ama ng lahat. Amen. Ano po ang ating nabasa? Isang Diyos at Ama ng lahat. Iisa lang po yung Diyos na siya rin pong dapat ay Ama ng lahat. Na ano pa po ang kasunod? Na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Ito palang Diyos na ito na sinasabing isa ay nasa sa atin at nasa mga bagay na ating nakikita sapagkat maliwanag ang kanyang sinasabing sumasaibabaw ng lahat at sumasalahat at nasa lahat. Amen. Hindi ka na maghahanap, hindi ka na mahihirapan upang ito ay yung makapiling, upang ito ay makaniig, upang ito ay yung makausap, upang ito ay yung madamdam sa iyong pamumuhay. Sapagkat tunay, ito ay patuloy na gagabay sa iyo kung siya ay lubusan mong makikilala at higit sa lahat ay susundin ang kanyang mga kalooban. Amen. Dahil dito'y bakit po sinasabing
isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasalahat at nasa lahat. Bakit sila sabi ito ng ganito ng ating dakilang Diyos? Ito po ang sagot. Mga minamahal po naming mga kaibigan, pakatandaan ninyo, tayo po ay nag-aaral na lahat. Tayo po ay nagsasaliksik katulad ng nasasaad sa banal na kasulatan. At ganito sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, mismo sinalita ito ng Diyos at ganito ang ating mababasa. Jeremias 32:27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin? Amen. Sino po itong isang Diyos na ito na nasa lahat, na sumasa lahat, at nasa sa lahat? Ang wika po niya mismo sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, ako lamang ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Amen. Maliwanag po, siya lamang ang nararapat nakilalanin ng lahat ng tao sapagkat siya na rin po mismo ang lumalang sa atin at siya na rin po ang nagsasabing kayong lahat ay nararapat na ako ang inyong Ama. Ako ang Diyos na walang mahirap sa akin. Amen. Kaya nga po, lahat ng mga nilalang ng Diyos, lahat ng kanyang mga nilikha, lahat ng kanyang mga nasasakupan, nararapat, walang question, wala nang dapat na mga pag-aalinlangan, tunay, tanging siya po ang nararapat na kilalanin natin nag-iisang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Dadapwat, pakinggan po ninyo, dadapwat, hindi po lahat ng mga tao ay napasasakop sa isang tunay at makapangyarihang Diyos na lumikha sa ating lahat. Totoo po ba ang aking nasasabi sa inyo? Hindi po lahat sa katunayan ang mga tao po ay lumilihis, hindi naglilingkod sa isang tunay na Diyos na tuwirang nagkupkop, tuwirang lumikha, tuwirang nagkakalab ng kanyang buhay. Ano ang ginawa ng mga tao? Maging lalong-lalo na sa pangkasalukuyan ngayon, naglilingkod at patuloy Sa ibang ama. naglilingkod sa ibang mga Diyos, sa ibang mga ama. Maging sa mga tao, tinatawag nilang mga Diyos. Maging mga babaeng walang karapatan sa banal na kasulatan na magsalita man lamang o mangaral. Kanilang ginagawang Diyos. Ito ang kalagayan ng sanlibutan. Kaya nga po, papaano po baga ipinakikilala ng Diyos mismo sa kanyang mga lingkod kung sino siya upang ang kanyang mga anak ay huwag makapaglingkod sa ibang Diyos o mga Diyos-Diyusan. Alam po ninyo, kung sasaliksikin po sana ng mga tunay na mga mangangaral, nung mga tunay na mga taong nagnanais na lubusang pasailalim sa isang tunay na Diyos, na ang ibig po lamang sana naming sabihin kung sila po lamang ay magbabasa ng kanyang mga banal na kasulatan ng Biblia. Dapat bago sana magbasa ng mga banal na kasulatan, sila po muna ay pahabag sa Diyos, manalangin sa diretsa sa Diyos, at humingi ng kahabagan, humingi ng karunungan. Sa ganong kaparaanan, makikilala nila at sumusunod sila sa mga alituntunin ng paglilingkod at sa paghanap sa isang tunay na Diyos. Amen. Maliwanag po ang sabi ng ating dakilang Diyos. Siya ang Diyos ng lahat ng tao.
Siya ang sumasaibabaw sa lahat. Siya ang nasa sa lahat. Hindi ka nalalayo. Dadalangin ka na lamang sa Kanya, sasampalataya ka na lamang sa Kanya, pahahabag ka sa Kanya. Paano pahahabag? Dumalangin ka. Sa 1.5 ng Santiago, maliwanag na maliwanag, kung kayo ay nagkukulang ng karunungan, dumalangin tayo sa Diyos. Maluwag ang Kanyang puso, ipagkakalob niya sa atin ang Kanyang mga kalooban, ang Kanyang mga palatuntunan, ang Kanyang mga panukala sa lahat ng mga tao. Kaya po ano ang tanong natin? Paano ipinakikilala ng Diyos mismo sa Kanyang mga lingkod kung sino siya? Upang ang Kanyang mga anak ay huwag makapaglingkod sa mga ibang Diyos o sa mga ibang mga Diyos-Diyusan. Eto po, simple-simple, pakinggan po natin. Diyos pa rin ang magpapaliwanag sa aklat po ng Exodo. Sa Kapitulo 3 at ang versikulo ay 14, ganito po ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos kay Moses, Ako, yaong ako nga. Amen. Ito pong takpong ito, kung inyong maalala, ito po ay ng suguin ng ating dakila at makapangyarihat mahabaging Diyos si Moses upang siya ipadala sa Ehipto at doon ay kaungin niya o iligtas niya ang bayang Israel na noon ay inaalipin ni Parao. Nang itanong ni Moses kung ano ang kanyang sasabihin na pangalan nang nagsugo sa kanya, ito po ang eksena noon sa 3:14. At sinabi ng Diyos kay Moses, Ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Amen. Ano po ang unang pangalan na sinabi ng ating dakilang at makapangyarihang Diyos? Ako nga. At sa 3:15 sa pagpapatuloy. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. Amen. At ito ang aking pinakaala-ala sa lahat ng mga lahi. Amen. Ano ang kanyang pangalan? Ako nga. Ito ang aking magiging alaala sa lahat ng mga lahi, sa lahat ng nasyon. Ito po ang tunay at lubos na ikakikilala sa tunay na pangalan ng Amang Diyos na si Ako nga o Jehovah. Ngayon, papaano pa po ipinakikilala ng ating nag-iisang Amang Diyos? Na siya rin nga po yaong ako nga, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na walang iba, kundi siya rin nga po yaong si Jehovah. Pakinggan ninyo sa King James Version ang ating babasahin muna. Dito po sa Exodo 6:3, ganito po ang ating mababasa. This is how it was explained what he should be called by his children, which is Israel. Exodus 6:3. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Yahweh, pakatandaan ninyo, Yahweh, remember, or Jehovah, to Hebrew, this is the word of the Hebrew Jehovah or Yahweh, which only means Almighty God. Amen. Yahweh or Jehovah
simply means Almighty God. Amen. Makapangyarihang Diyos. Ngayon, sa Espanyol, sa Spanish, ano ba ang tawag nila? Dito sa makapangyarihang Diyos. Sa Kastila po, ang tawag dyan ay Diyos. At sa English po naman, God. G-O-D, God. Amen. At sa mga German po, God. At sa Latin, yung laging binabanggit nitong mga pare, Dei. Dei sa Latin. At sa Grego po naman, sa mga Greek, Deus. At sa ating mga Pilipino, Diyos, makapangyarihan at mahabaging Diyos. Amen. Sa atin. Kaya nga po, dahil dito, sa dami nga po ng mga Diyos-Diyusan na pinanukala po naman ng mga tao sa sanlibutan, ang tunay na nag-iisang amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang nag-iisang Diyos ni Abraham, Amen. ni Isaac, ni Jacob, na tinatawag na Israel. Amen. Dadakwat maging ang Israel na kanyang sariling bayan na daya po at bumaling sa mga pagsamba, sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan. Kung babasahin po ninyo ang kasaysayan ng bansang Israel, lalong-lalo na po dito po sa aklat ng Jeremias sa Kapitulo 7. Alam po ba ninyo, ang mga Israelita po mismo naglingkod kay Baal. Ito po ay Diyos-Diyusan. At alam po ba ninyo, kung inyong babasahin yung Kapitulo 7, doon po ay mababasa ninyo yung pong ipinagpiesta nila. Yung mga santo-santo nila ho, nando doon. Napakahaba po lamang, kaya hindi na po namin babasahin. Pero kayo na rin po ang magbasa sa Jeremias 7. At pagkatapos po, alam po ba ninyo ang galit ng Diyos? Hayaan ninyo. Babasahin natin ang galit ng Diyos kung paano lubusan niyang ipinakita ang kanyang sama ng loob ng ang mga tao po niya mismo, ang kanya mismong mga kababayan ay tumalikod sa kanyang mga ninanasang paglilingkod sa kanya. 7:20, ganito po ang sinalita ng ating Panginoon sa kanyang bayang Israel. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ang aking galit at ang aking kapusukan ay mabubuho sa dakong ito, sa tao at sa hayop at sa mga punong kahoy sa parang at sa bunga ng lupa at masusupok at hindi mapapatay. Amen. Hayaan ninyong banggitin ko kung ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa. Di po ba yan po sa tinatawag na Maisan, I believe that was in Cotabato or in Mindanao, perhaps even in Bukidnon, or elsewhere in Mindanao. Nababalitaan po namin, nakikita po namin dito sa television dito. Tuwiran pong tuyong-tuyo ang Maisan. At dito po naman sa Luzon, pinakita na naman po, maraming mga halaman, mga puno ang natutuyo. At kailan po lamang milyong-milyong mga bangos ang tuwirang nakitang mga patay na piskil kung tawagin. Tonelada. Tonelada po. Nagiging walang kabuluhan. At dyan po sa Bisaya, pagkatapos ng mga lindol, dumadaing na rin po sila ng tinatawag na tagtuyot. So sasabihin ninyo sa amin, kapros, yan naman na nyo, taon-taon nangyayari. Pakatandaan po ninyo, sinabi ng ating dakilang Diyos,
na ang kahirapan ay mararanasan ng tao buhat pa ng pasimula ng sanlibutan nang walang kapantay. Ang ibig sabihin, it is being greater. Yung kahirapan, pahirap ng pahirap ng pahirap ng pahirap. Ano ang kadahilanan? Itong binasa ko sa inyo, ang galit ko niya. Ibubuhos ko sa lupa, sa tao, sa mga pananim, at saan pa? Sa ekonomiya ng kanyang bansa, hanggang ang bayan ko, hanggang ngayon, puro Santo Niño ang iniwawagayway ninyo. Papa sa puro Roma. mga rebulto, Papa sa Roma, puro Birheng Maria, puro kung sino-sinong mga tao. Kailan matitinag ang mga bakal ninyong mga puso? Oh, buksan ninyong banal na kasulatan, iisa ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ano yaon? Hayaan niyong basahin ko sa inyo kung ano ang nais ng Diyos. At ganito po, at muli hayaan ninyong baka sabihin ninyo, lagi naming binabasa ito. Ito po ang tuwirang salita ng Diyos. Ang sabi po niya, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga alituntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Malakias, Malakias, 3:7 po yun. Hanggang ngayon, ang titigas ng ulo ninyo. Hanggang ngayon, nagpuprosesyon pa kayo ng mga kahoy, ng mga rebulto, ng mga silver, ng mga ginto, ng mga etc. Ang Diyos po ay Espiritu. Hinahanap niya ang paglilingkod sa Espiritu at ang pagsunod sa kanyang mga salita ng buhay. Yung kanyang mga ipinangangaral, ito pong nakasulat sa kanyang mga banal na kasulatan. Yan po ang sundin natin, yan po ang tunay na buhay. Alam ba ninyo, sa banal na kasulatan, doon sa Jeremias, sa Kapitulo 7, hanggang ngayon, marami pa rin po dyan sa bayan natin, maging dito ho sa Amerika. Yung mga salit-saling sabi, yung mga walang kabuluhan, alam ba ninyo, nasa Biblia yan eh. Basahin ninyo sa Kapitulo 7 rin po ng Aklat ng Jeremias. Alam ba ninyo kung ano sinasabi roon? Ito, babasahin ko po sa inyo. 7 at ang versikulo ay 8. Ganito po ang nasa saan. Narito, kayo'y nagsisitiwala sa mga kabulaan ng salita na hindi excuse me. Narito, kayo'y nagsisitalima sa mga kabulaan ng salita na hindi mapapakinabangan. Saling sabi, superstisyon. Punsoy-punsoy. Biblia ang basahin ninyo. May mga punsoy-punsoy pa kayo. Ano kayo? Parang hindi kayo nilikha ng Diyos. Mga walang utang na loob. Amen. Pagkatapos, pagka merong nangyari sa inyong sambahayan, kapag kayo dumaranas na ng mga matitinding mga kahirapan, kapag ka nagkakaroon na ng mabibigat na suliraning sa buhay, inyong sasabihin, Panginoon, bakit ganito? Kung ako ang Diyos, ano isasagot ko sa inyo? Pwede! Bakit? Totoo ba yan? Basa! Basahin ninyo ang nasa saad sa aklat ng Ezekiel 14:14. Anong nasa saad po doon? Kayo naman ang magbasa, isang sitas lang ito. Dito po sa aklat ng Ezekiel 14:14, ang wika po ng ating dakilang Diyos kahit naroon ang kanyang mga banal na lingkod na si Noe, si Daniel at si Job. Kahit na kayo'y ipanalangin nila, hindi nila kayo maililigtas. Sila lamang ang maliligtas dahil sa kanilang mga mabubuti at banal na mga gawa. Kahit na si Birhen Maria, hindi makapagliligtas. Yung Birheng Maria nyo, bulok na yan, nagkakayo niya, nag-iintay ng paghukom. Naghihintay yan na siya'y buhayin. Hindi ba ninyo natatandaan yung ipinakita sa kasalan sa Kana?
Anong sabi ng Diyos kay Birheng Maria? Babae! Anong pakialam mo sa akin? Yan ba naman, hindi pa ninyo maintindihan? Tapos sasabihin ninyo, ina ng Diyos. Ina ng Diyos daw si Birheng Maria. Bukod kang pinagpala. Oo, siyang kinasangkapan upang magkatawang tao ang Diyos. But that's it. Salamat. At katunayan nga nagpasalamat si Birheng Maria. Basahin ninyo ang aklat ng Lucas, I believe, and that is in 2:45, if I'm not mistaken. Ang sabi doon ni Birheng Maria, pinapanginoon ko ang aking Panginoon. Iginagalang niya, nilulwalhati niya, dinidiyos niya. Pagkatapos kayo, siya dinidiyos ninyo. At siyang papa ninyo, hinahalikan ninyo. Laging siya pinupuri ninyo. Nang dumalaw sa Pilipinas, siyang papa niyan. Siguro, sa 1,000 salita ng papa, isa lamang ang narinig kong Diyos sa inyo. Peking Diyos pa siguro yun. Bakit? Nakatingin kayo dun sa nakahigang maitim na, ano pangalan no? Yung kahoy na... Nazareno. Nazareno? Diyos ba yun? I still repeat my challenge to any one of you. Bring that icons before me and I will burn them before your eyes and I will even disintegrate them. Susunugin ko pa sa harap ninyo yan eh. Tingnan ko kung ano magawa niyan. Karumal-dumal sa Diyos yan. Nakasadyan sa banal na kasulatan. Oh, manumbalik na kayo. Pakatanda ninyo ang panahon ay malapit na. Malapit na po. Kaya ito ang patuloy na pananawagan ng inyong abang lingkod sa pamagitan ng udyok ng banal na Espiritu ng Diyos sa inyong abang mga tagapagsalita. Kaya nga po dahil dito, ano po ang paraan naman na pinanunukala o ninanais o ginagawa ng Diyos upang mailigtas ang kanyang mga lingkod na mga Israelita? Ano ang ginawang panukala? Doon sa mga Israelitang ninanasa pa rin ng Diyos na tuwirang kanyang mailigtas sa impyerno. Dito po sa 2 Samuel, pakinggan ninyo kung paano ang ginawa o panukala ng ating dakilang Diyos. 2 Samuel 14:14. Sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala, at gaya ng tubig na mabubuho sa lupa, na hindi mapupulot uli, ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay, kundi humahanap ng paraan na siya na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa Kanya. Ang ibig po lamang ito, simpleng-simple. Kung itong mga Israelitang ito ay hindi sumunod sa mga alituntunin ng Diyos, kung itong mga Israelitang ito ay naisumpanan ng Diyos, kung itong mga Israelitang ito ay patungo na sa impyerno, humana pa rin, gumawa pa rin ng kaparaanan ng Diyos. Hindi niya ninais na ang mga ito ay tuwiran ng matapon sa impyerno. Ano nga po baga ang kaparaanan na pinanukala ng Diyos Ama upang iligtas ang kanyang bayan? Isaiah 9:6. Pakinggan ninyo. Siya rin po ang tuwirang magpapaliwanag. Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Dito po, napakaliwanag, marami pa pong sitas. Ang patuloy na magpapaliwanag, ang patuloy na magpapatibay na ito pong ipinanganak na ito'y ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao.
Amen. Siya ang makapangyarihang Diyos. Iisa ang Ama na dinibat. Siya rin po ang ating Panginoong Jesucristo na dahil sa kaparaan ng nais pa ring iligtas ang mga taong Israel kung manunumbalik katulad ng kanyang pagtawag sa pamagitan ni Propeta Malakias. Kung manunumbalik, kung muli yayakap, kung muli susunod sa kanyang mga alituntunin. Iisa po ang Amang itinuturing at ito'y dilibat ang ating ding Panginoong Jesucristo na siya rin po ang nag-iisang Diyos na buhay, na nananatiling buhay, magpakailan-kailanman. Amen. Ngayon, pinatutunayan po ba naman mismo ng ating Panginoong Jesucristo na siya rin nga po yung Amang Diyos na nagkatawang tao? Si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. po naman ang siyang patuloy nakakasangapanin ng ating dakilang lumikha. Purihin at ating patuloy na luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na patuloy po na nagbibigay ng kagalingan ng lupang katawan, kalakasan, na sa kabila po ng aming mga katandaan ni kapatid na Prospero, nakapaglilingkod pa kami sa pamamagitan ng malalakas na boses, tibay ng aming pananampalataya, lakas ng loob, para ito po ay makarating sa kumbaga maaari sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan, at kayong lahat, tayong lahat ay makatiyak na makakapasok po doon sa buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng talata na itinuro at pinasimulan ng ating unang kapatid na nagsalita. Sa San Juan 6:37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At ito rin po ay mayroong kaugnayan sa mga talata na binabasa namin sa inyo sa tuwing araw ng Linggo at sa tuwing araw ng Huwebes ng ating paglilingkod sa Panginoon. Na ang wika ng Panginoon, ako ang daan, ako ang pintuan, ako ang ilaw, ako ang katotohanan. Ang sino man ay hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, at ang sino man hindi makakalapit sa akin o sa Panginoong Hesukristo malibang ilapit ng Ama. Nakapagtataka nga lamang po, hanggang ngayon ang daming mga tao na nalilinlang ng sari-saring relihiyon Kristiyana na hindi po nila tinatanggap na ang Kristo siya rin ang Diyos. Meron pong iglesia ni Kristo. Alam natin yan. Yung obispo nila, Sugong Anghel, si Kristo ay tao. Mga tagapakinig po namin, ayaw nilang kilalanin na ang Ama na ipinaliwanag ngayong umaga, na sinabi ng Panginoon, ang sino man ibinibigay sa akin ng Ama, lalapit sa akin, at sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Napakaliwanag po na kung sino yaong Ama, espiritual na Ama ng lahat ng tao, siya po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos ng lahat ng tao. Nakapagtataka nga lamang, mga kapatid, ang mga tao, napakarami, lalo na yung mga Katoliko, hindi nila kinikilala ang Kristo na kanilang Diyos o ang kanilang Ama. Paano pinatunayan ng simbahang Katoliko? Ayaw nilang kilalanin ang nag-iisang Ama na nasa langit. Gumawa sila ng kanilang papa o yung tinatawag nilang mga pope, mga papa sa Roma.
Kaya ito po ay tinuturo, huwag kayong magagalit. Pwede ba ninyo kaming idemanda? Kayong mga Katoliko, yan ang katotohanan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol, huwag kayong magpatawag ng Ama. Ang ginawa ng simbahang Katoliko, gumawa ng Papa sa Roma. At hindi lamang yon, lahat ng mangangaral nila, tinatawag nilang pare na kung liliwanagin, Ama, Papa, Tatay. At naliwanagan natin, yung spiritual na Ama, iba po sa materyang tatay ko, tatay ninyo, tatay natin. Tatawagin nating tatay o Ama, igagalang natin, susundin, sapagkat malibang sundin ko ang utos ng tatay ko, sama't sa laman, mga kapatid, malibang sundin natin ang utos ng ating mga magulang, iigsi ang buhay natin. Efeso 6:1 hanggang 3, binasa ng unang nagsalita. Kaya iba po yung tatay natin sa laman, iba po yung Ama na espiritual. Nakapagtataka nga lamang, mga kapatid, yung ibang mga relihiyon gumawa ng kanilang mga sariling ama. Hindi nila sinunod ang utos ng Panginoong Jesucristo. At sinabi pa ng Panginoon sa 12, huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng Panginoon? Senyor, Lord, Master. Iisa ang Panginoon, Jesucristo po lamang ang Kristo nga. At sinabi ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng rabay. Ano ba ibig sabihin ng rabay? Guro o pastor. Anong ginawa ng mga iglesia? Mga kapatid, bawat mangangaral nila tinatawag na pastor. Di ba? Minsan nga kami napadalaw ni kapatid na Rosita doon sa isang samahan na mga protestante. Pagkatapos ng paglilingkod namin, pati si kapatid na Rosita tinawag na, Pastora, glad to meet you. Sabi ko, huwag mo tatawagin pastora ang misis ko. Huwag mo akong tawagin pastor. Iisa ang pastor. At yan ay pinagbabawal ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay magkakapatid lamang. Kaya nga, para makilala at maunawaan natin ang ibig ituro ng Panginoong Jesucristo, na ang sino mang ibinibigay sa Kanya ng Ama, lalapit sa Kanya at sa anumang paraan ay hindi niya itataboy, kailangang makilala muna natin kung sino yung Ama. Yon nga po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At pinatunayan din naman ng mga apostol na katulad ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, Kapitulo 5, versikulo 7, sa King James Version, there are three. Ito ba, dito natataranta yung mga Baptist na mga Trinitarian Ayaw nilang tanggapin ang sinasabi ni Apostol Juan. There are three. Merong tatlo na nagpapatotoo sa langit. Mga kapatid, there are three that bear record in heaven. The Father, ang Ama, the Son, si Kristo, and the Holy Ghost, ang banal na Espiritu Santo. These three are one. Iisa lang. Period. Huwag mo nang dagdagan. Dinaragdagan ng mga iglesia ni Manalo. Hindi. Nagkakaisa lang sa gawain. Dinaragdagan ng mga Trinitarian. Hindi. Tatlo'y kaya. Ama, Anak at Espiritu Santo. Lalong sinira ang katotohanan ng mga Mormons nang ipakita nila at ipakilala nila sa kanilang mga gawa-gawa at mga salit-saling sabi ng mga unang obispo, tatlo daw nagpakita. Kanino? Kay Joseph Smith. Mag-aral kayo at magbasa kayo. Ang lahat ng yan, hindi mapapakinabangan. Walang katotohanan. Ang lahat ng yan ay kasinungalingan. At kung kasinungalingan, San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44, kayo sa inyong amang diablo ang naniniwala sa mga bagay na yan na kasinungalingan, mga anak kayo ng diablo. At kung anak kayo ng diablo, mga demonyo kayo. Huwag kayo magagalit sa amin. Yan ang katotohanan. Pag sinunod ninyo yan, una na nga yung mga tinuturo ng mga paring Katoliko, ng mga Trinitarian, ng mga Sabadista, mga kapatid, ipinakikilala ng Biblia, pati ang pagbabawal ng pagkain ng karne, utos ng mga demonyo. Huwag kayo magagalit sa amin. Ba't pa tayo mangangaral kung hindi tayo mangangaral ng katotohanan?
Bakit pa tayo mangangaral kung hindi tayo, mga kapatid, magiging katulad ng Panginoon na nang dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, ipinako sa krus at sinabi ng Panginoon, ang alipin hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ako pinag-usig, ipinako sa krus. Gayon din naman, pag-uusigin tayo sa huling araw, kung kailangan, ipapako ako, kayo, si kapatid na Prospero, kami sa krus ng dahil sa Ebanghelyong ito ng katotohanan. Ang dami mga pastor, ang dami mga arsobispo, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy, hallelujah, amen, praise the Lord. Hindi mo mapakinggan ang katotohanan. Bakit pa kayo nangangaral? Puro kayo sa demonyo, mga kapatid. Puro kayo sa alit-saling sabi. Sariling kapurihan. Puro sariling kapurihan. The bottom line, abuloy dito, abuloy dyan. Mga kapatid at mga magulang, kaya ang Diyos nagagalit na sa buong sanglibutan dahil sa inyo. Pati ang mga walang malay, nadadaya ninyo, nadadala ninyo sa kasinungalingan. Sa huling katanungan, na iniwanan po sa atin, pinatutunayan nga po baga, mismo, ito po, ng Panginoong Jesucristo, na siya rin ang Amang Diyos, na nagkatawan tao. Mga tagapakinig po namin, hayaan po natin ang Biblia ang magpaliwanag sa atin. Basahin natin sa Bibliang English, King James Version na pinanggalingan ng Tagalog. Pero, bago ko po sabihin at basahin ang pagpapatunay ng Panginoon na siya mismo ang Diyos, ibig ko po na ipagpaunang sabihin sa inyo, lalo na kayo na aming mga bagong kaibigan. Sapagkat maraming nagtatanong sa amin, kapatid na si Rilo, bakit tuwing mananalangin kayo napupuna namin? Ikaw po na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ikaw din ang Diyos ng aming mga magulang, pinaglingkuran kanila hanggang kanilang kamatayan. Bakit po binabanggit ni kapatid na si Rilo ang mga pangalan ng mga unang mga banal? Sapagkat nga po, maraming Diyos ang mga tao. Maraming mga pinaglilingkuran. Mga tagapakinig, pag sinabi mong Diyos, ang daming Diyos, unang Diyos ng mga tao. Alin? In God we trust. Alin yan? Yung nakasulat sa dollar bills. Yan ang unang-unang Diyos ng mga tao. Salapi, salapi, salapi. Kaya ang mga tao, walang oras. Walang araw sa paglilingkod sa Diyos. Trabaho dito, trabaho diyan. Kahit araw ng linggo, overtime dito, overtime diyan. Walang panahon sa Diyos. Pero pagka may sakit, na magalang yung ngipin, Panginoon ko, Diyos ko, ang sakit, tulungan mo ako. Pero kapag malakas ang katawan ng tao, ang Diyos nila yung salapi, yun ang sinusunod nila. Wala silang kinikilala na iisang Ama na siyang dapat sampalatayanan at paglingkuran ng lahat ng mga tao. Tulad sa itinuturo sa atin sa umagang ito. Kaya po binabanggit ni kapatid na si Rilo at ni kapatid na Prospero kapag kami nananalangin at ng aming mga kapatiran, ito po ang itinuturo sa atin sa umagang ito. Ito, mga magulang, ang tunay na Diyos. Diyos na nagpakita kay Abraham. Genesis 17:1, katanghaliang tapat, nakaupo si Abraham, napakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya. San Juan 8:56 hanggang 58, nagalak ang inyong ama na si Abraham, na makita niya ang aking araw, siya'y nagalak. Wala ka pang 50 taon, sinabi mong nakita ka ni Abraham na aming ama, mahigit 1,000 taon ang pagitan ninyong dalawa, pinukul siya ng bato. Kaya binabanggit po ni kapatid na si Rilo namin sa Iglesia ng Diyos, pag nananalangin, ikaw po na Diyos ni Abraham. Bakit? Nasaksihan at nakita ni Abraham, napakita sa kanya personal ang Diyos. Bakit sinasabing Diyos ni Isaac? Si Isaac, anak ni Abraham. Mga kapatid at mga magulang, nakita ni Abraham, ni Isaac, nakipag-usap sa kanya, na nakipagbuno pa, mga magulang, pagkatapos nga,
Diyos ni Jacob, anak naman ni Isaac. Bakit? Hindi lang napakita, nakipag-usap ang Diyos kay Jacob, nakipagbuno pa nang ang Diyos ay nagsa isang anghel, nakipagpunyagi sa kanya sa bundok na kanyang tinatawag na pinagtaguan ng kanyang kapanahunan. Magbasa kayo ng Biblia, basahin nyo Genesis. Kaya kami, ang Diyos namin, yung Diyos na talagang literal napakita sa mga unang mga banal. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at sa tinatawag na 12 angka ng Israel, sa mga propeta sa Israel, mga kapatid at mga magulang. Sa makatuwid, binabanggit namin yan sapagkat para malaman ninyo na mga kaibigan namin, iba ang Diyos namin sa Diyos ng mga Katoliko, iba ang Diyos namin sa Diyos ng mga iglesia ni Manalo, iba ang Diyos namin sa Diyos ng mga dating daan ni Eli Soriano, iba ang Diyos namin. Mga kapatid, ng kung ano-anong mga reliyon tulad ng iglesia daw ng Diyos kabanal-banalan, yung obispo ninyo, pinatay ang kanyang anak sa kanyang babae, silardinas, drug addict na, drug pusher pa, bakarero pa. Pagkatapos, nandyan pa rin kayo. Kaya ako binanggit ito, marami nang nagtatanong sa amin sa Facebook. Kapatid na si Rilo, huwag kayong magagalit. Miyembro ba kayo ng iglesia? Kabanal-banalan daw ng Diyos? Hindi po. Wala po kaming kaugnayan sa kanino mang iglesia. Wala po kaming relasyon sa lahat ng iglesia. Kristiyano man o hindi man Kristiyano, ang aming kinaaaniban, ang katawan ni Kristo, itinayo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Mga kapatid at mga magulang, unang Tesalonica, kapitulo 2 at versikulo 14. Nakikitulad tayo. Nakikitulad na lang kami. Bakit kami nakikitulad? Hindi mo na pwedeng itayo yung nakatayo na. At ang iglesia ng Diyos kailanman hindi namatay. Magmula nung anyo 32 hanggang 2015. Noon pa man sinabi ng Panginoong Jesucristo, 16-18 ng San Mateo, itatayo ko ang iglesia, ang aking iglesia, hindi mananaig ang mga pintuan ng Hades, hindi mamamatay ang iglesia ng Diyos. Ang ibig lang sabihin, paano pinatunayan? Mateo. Basahin ninyo kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ngayon, bakit mo papalitan ang Panginoong Jesucristo? Bakit kayo naglagay ng Papa sa Roma? Bakit naglagay kayo ng sugong anghel? Bakit kayo naglagay ng diksyonaryo ng Biblia? Ba't naglagay ng obispo? Bakit naglagay ng obispo? Arsobispo? Pastor, pare! Hindi ba ninyo naiintindihan? Simpleng-simple. Hindi namamatay ang Diyos. At siya ngayon ang nagsasalita sa inyo habang binabasa namin ni kapatid na Prospero ang banal na kasulatan. Mga kapatid at mga magulang, ang Biblia, Diyos mismo, kung ito'y pinakikinggan, kung ito ay ating sinusunod, ang Diyos tumitira sa ating mga puso, sapagkat ang Panginoon Diyos hindi umuupo sa luklukan ng mga tao, ang Diyos hindi tumitira sa mga gusali, sa mga katedral, sa mga bahay-sambahan na ginawa ng kamay ng tao. Masusunog lang ang lahat ng bagay na ito sa ikalawang pagparito. Pero ang puso ng tao, hindi pananaigan ng kamatayan. Kaya nga sa ikalawang pagparito, kung magtitiis tayo sa paglilingkod na ito hanggang kamatayan, bubuhayin tayo. Una tayong mabubuhay kung tayo namatay, o kung tayo naman ay nabubuhay pa pagkatapos na buhayin ng mga unang mga banal, sama-sama tayong tatangayin sa kaitaasan upang sumapanginoon tayo magpakaikilanman. Kaya nga, paano pinatunayan ng Panginoong Jesus na siya nga mismo ang Ama? Basahin natin, St. John, chapter 14 and the verses 7. King James Version, if you had known me, kung nakikilala ninyo ako, you should have known my Father, ay nakilala na ninyo ang aking Ama. And from henceforth, at magmula ngayon,
You know Him. Kilala na ninyo siya. And have seen Him. At inyo siyang nakita. Amen. Wala na akong dapat pang basahin yun na lang 10:30 ng San Juan Ako at ang Ama ay iisa. Period. Walang binabanggit doon. Ako at ang Ama, kami nagkakaisa. Sa gawain, hindi po. Huwag na ninyong dagdagan. Mga magulang at mga kapatid, sa 8:24 at 27 ng San Juan, mamamatay kayo sa kasalanan ninyo. Malibang kayo sumampalataya, ako nga ang Ama. I am He. Sa makatuwid, pag hindi ka sumampalataya, siya rin yung Ama, pinatunayan ng Isayas. Sa kanyang 9:7 ng Isayas, sa atin ipanganganak ang isang batang lalaki. Ang kanyang pangalan tatawaging Walang Hanggang Ama. Iisa lang ang Ama. Pangulo ng kapayapaan. Pinatunayan ni Apostol Pablo, Kapitulo 2, versikulo 10 ng Filipos, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang mga tuhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Kung medyo sa langit, medyo sa lupa, medyo dito sa ibabaw ng sanglibutan, lahat yung mga Diyos na yan, luluhod sa pangalan ni Kristo Jesus. Ano ang ibig sabihin? Sumasa lahat, sumasa ibabaw ng lahat at nasa lahat. Ayaw lang tanggapin ng mga tao. Mas magaling pa yung sugong anghel nila kaysa kay Kristo. Magaling pa yung Papa sa Roma kaysa kay Kristo. Tinamaan ang sinalibad lang. Wala akong maisip na salitang magkakasala lang ako sa sama ng loob sa inyo. Mga kapatid, ayaw niyong ibigay ang kapurihan sa ating Panginoon. Ngayon, ang ating mga huling katanungan, ayon po sa ating mga pag-aaral, papaano nga po matitiyak ng isang tao? Halimbawa, kamukha ngayon, alam ba ninyo, tatapatin ko kayo. Minsan po, madalas, kahit hating gabi na, hindi pa ako matapos sa pakikipag-usap ko, yung tinatawag na chatting, chatting sa internet, sa Facebook, sapagkat ang aming pangangaral nakakaabot po hanggang sa Nigeria, sa Africa, sa tinatawag na South America, meron po mga taga Puerto Rico, meron po taga Jamaica, at ngayon merong mga Hapon, na wala nga akong masabi sa kanila, kundi arigato Ako'y nagtataka, bakit sila'y nakipagkaibigan sa atin? Nalaman ko po pala, meron silang mga software na interpreter. English, Tagalog, siguro naiintindihan nila. Translate. Opo, tinan ninyo ang karunungan, meron ng mga software na yon. Kaya, nagaganap maging yung sinabi sa akin ng aking ama na si kapatid na si Rilo Gonzales, senior nung ako'y bata pa, ang sinabi niya sa akin, Junior, mga kapatid, kapag ang isang bigas ay talagang malinis at maputi, yung bigas, itago mo man sa guse, hinahanap ng kite. Na kung liliwanagin kapag ang isang aral tunay na banal at nanggaling sa Diyos, kahit na Tagalog yan, kahit na Ingles, kahit na Hapon, upang makatiyak ang tao na sila man ay maliligtas, hahanap ng paraan para maintindihan yan. At yan ay nangyari sa kasaysayan ng sanglibutan. Noong tinatawag na unang panahon, makinig kayo mabuti, mga ilang daang taon ang nakakalipas, walang nakakaintindi ng tinatawag na dead language of the Egyptian. Pero nang mahukay, yung mga hieroglyphics, yung mga bato na kinasusulatan ng kasaysayan ng mga hari sa Ehipto at ng kasaysayan ng kanilang pamumuhay, mga kapatid, ibinangon ng Diyos. Makinig kayo mabuti, walang nakakaintindi nung araw. Walang nakakaintindi. Ano ba ang kasaysayan ng Ehipto? Mga kapatid, pero ibinangon ng Diyos ang mga dakilang lalaki na katulad po nitong tinatawag na si Champollion ng Francia, at Smith ng Inglaterra. Magbasa naman kayo, mag-aral naman kayo.
pilit nilang denecode. Ang ibig sabihin, itinranslate nila sa bisa at kapangyarihan ng Diyos nang sabihin din niya kay Daniel Kapitulo 12, versikulo 4, lalago ang karunungan. Isipin ninyo ngayon, naiintindihan na kung ano ibig sabihin ng hieroglyphics. O, hindi ba? Mga magulang, Tagalog tayo. Bakit kapatid na Cirilo, ayaw mong i-translate sa English? Hindi kami marunong mag-translate ng English kahit paano nakatapos kami ng high school. Pero tulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang magkatawan tao, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko muna ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Charity begins at home. Uunahin ko muna ang aking mga kababayan, una ang aking asawa, ang aking mga anak, mga manugang, mga apo, at pagkatapos kung maalam na sila at natutuhan na nila ang lahat ng kabanalan, yung kapitbahay naman namin, at pagkatapos nga ngayon, mga kapatid, dito sa ibabaw ng sanglibutan, ipinangangaral natin ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tagalog, bakit? Hinahanap muna ang lahat ng Pilipino, at ang lahat ng Pilipino na nasa iba't ibang bansa, may mga asawa, may mga anak, mga kapatid, sila naman ang magta-translate sa pamamagitan ng kanilang mga lengguwahe tulad ng naganap sa kasaysayan ng sanglibutan. Kaya po hindi namin iniintindi. Kaya Amerikano ka, kaya Hapon ka, uunahin namin yung Tagalog. Yan ang kalooban ng Panginoong Jesucristo. Iniwanan niya kami ng halimbawa. 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa. Hanapin muna ninyo ang mga mahal nyo sa buhay. Charity begins at home. Mga kapatid at mga magulang, ang huling tanong po natin, paano makakatiyak ang isang tao? Kamukha ngayon, ang daming naliliwanagan pala sa atin. Meron ang humihingi ng bautismo sa Mindanao. Dadapot ang sabi ko sa kaibigan ngayon, magpatuloy po kayo ng pakikinig. Nariyan po sa internet, sa YouTube, sa Facebook, ang aming mga doktrina, ang aming mga pagsamba, ang aming mga palatuntunan, sapagkat kayo po ay ikakasal sa ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinasabi ng Panginoon, ang pag-aasawa ay hindi gawang biro, na tulad sa kakain ng mainit na kanin at iluluwa kung mapasok. Mas masahol pa, sa pakikipag-asawa sa literal na babae, ang gagawin ninyong pagpasok sa iglesia ng Diyos. Ayaw ng Diyos na para kayo nagbibiro. Baka mamaya kung ano lamang ang inaakala ninyo, sandaling panahon bumaksak na kayo. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Magpatuloy po muna kayo ng pakikinig, sapagkat sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya, at ang Diyos ang magsasabi sa amin kung kailan kami paparian sa Mindanao para binyagan kayo. Ngunit ngayon pa lamang tinitiyak namin sa inyo, habang nakikinig kayo, binabautismuhan na kayo sa Espiritu Santo. At ito po ang ipinangako ni Juan Bautista sa San Lucas, katotohanan binibinyagan ko kayo ng tubig, mga kapatid at mga magulang, bilang paghahanda doon sa darating pagkatapos ko, at siya, si Kristo Jesus, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu, hindi na sa tubig. Sa makatwid baga, ano ang Espiritu na ibibinyag sa inyo, mga kaibigan namin? Ang salita na sa inyo ay aking sinasalita. Juan 6:63, pawang Espiritu at pawang buhay. Binibinyagan na kayo ngayon sa Espiritu. Pero hindi namin inaalis ang binyag sa tubig. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na kung paanong ibinigay ding halimbawa nang ang Panginoon ay nakapako sa cross, nang siya po, mga kapatid, ihandog niya ang kanyang sarili alang-alang sa ikatutubos ng ating kaluluwa, nang tagpong yaon yung kanyang nasa kanan ay nagsalita, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Ang sagot ng Panginoon doon sa tinatawag na kriminal na nasa kanan niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Yung sinabi ni Jesus,
nilinis na yung kriminal. Sinabi niya, nung araw at oras na yon, ngayon ipinangangako ng Panginoon, kakasamahin. Future, kakasamahin. Kaya nga yung kriminal na yon, nakakatiyak ng kaligtasan, pero hindi pumanik sa langit yun, natutulog pa sa kanyang libingan hanggang ngayon. Yung sinabi ng Panginoon, pangako, katotohanan ang sinasabi ko sa ngayon, itong araw, itong oras na ito, makakapasok ka sa langit sa ikalawang pagparito. Ang ibig sabihin, kahit na hindi kayo nabautismohan, kahit hindi kayo tumanggap ng bautismo lubog sa tubig, pag nilinis kayo ng salita ng Panginoon, binyag sa Espiritu, makakatiyak kayo, papanhik kayo sa langit. Mga magulang at mga tagapakinig. At sumampalataya kayo, kaya kailangan ng pananampalataya, Hebreo 11:1. Maging panatag kayo na papasok kayo sa kaitaasan. Paano nga kapatid na Cirilo? Paano makakatiyak ang isang tao na hindi siya itataboy ng Kristo na siya pala ang Ama? Basahin natin. Ito po, Juan 12:26. Kung ang sino man tao naglilingkod sa akin, eto na. Bakit ba lalapit kay Kristo ang isang tao? Para maglingkod. Marami na nga nagtatanong sa amin, kapatid na Cirilo, paano ba ang paglilingkod? Eto po, kung ang sino mang tao ay maglilingkod sa akin, sumunod sa akin. Susunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Saan ba natin siya susundan? At kung saan ako naroroon, ayan po, kung saan ako naroroon, doon naman duron ang lingkod ko. At kung ang sino man tao ay maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng aking Ama. Ayan na naman. Ibig ba sabihin, iba pa yung Kristo, iba pa yung Ama? Hindi po. Ang ibig lang sabihin noon, pararangalan ka mismo ng Panginoon kung susunod ka sa Kanya. Saan siya naroon? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. May katawan. Pagka sinasabing merong ulo, merong katawan, ano ba ang katawan? Sa makatwid baga ay ng iglesia. Sa makatwid, yung iglesia, ang ulo, si Kristo. At ito po ang tinatawag sa Efeso, sa 2:16, ito ang taong bago. Ito ang taong bago espiritual na katawan ni Kristo. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, mga kapatid at mga magulang. Alin yan? Ang iglesia. Nakalimutan ba? Nabigyan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo. Saan? Sa mga iglesia ng Diyos. Saan naroon? Na nasa Judea. Bakit Judea? Nandun ang Jerusalem. Nang ipangako niya at sabihin niya sa mga apostol, 16:18 ng San Mateo, itatayo ko ang aking iglesia. Tinutularan ninyo ang iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem ng Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit? Diyos at Kristo Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kahit na nang pumapanik na sa langit, ang Panginoong Jesucristo sa bundok ng mga olibo pagkatapos na makisama pa ng 40 araw sa mga apostol, habang tinatangay siya ng mga alapa at mga magulang, isinisigaw ng Panginoong Jesucristo, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabautismuhan lubog sa tubig. Saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Ebanghelyo ni Kristo. Sa 63 ng San Juan, mga salita ni Kristo ang bibinyagan niyo sa pangalan ng Diyos, Kristo Jesus at ng Ebanghelyo. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ano ang parusa? Apokalipsis 21:8. Sa mga hindi mananampalataya at sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Amen!
Yan po. Para wag kang itaboy ni Kristo, kung saan naroon ang Panginoon, doon tayo. Saan naroon ang Panginoon? Sa Iglesia ng Diyos. Ano ba ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? 3:6 ng Hebreo. Basahin ninyo mga kaibigan, 3:6 Hebreo. Si Kristo katulad ng anak. Puno, presidente ng bahay niya. Ano ang bahay niya? Ang bahay niya, tayong mga tao. Napakagaganda ng mga aral natin. At sa Efeso 5:23 at 25, paano tayo makakatiyak na ililigtas tayo pag nanatili tayo sa loob ng bahay ng Diyos? Katawan ni Kristo, na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, Aklat ng Mga Gawa 20:28. Ang wika ng Panginoon, una sa mga babaeng asawa, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, gaya ng sa Panginoon. At sinabi naman sa mga lalaki, mga kapatid, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong sariling mga asawa, gaya ni Kristo, na umibig, ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa Iglesia, at si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang asawa. Ang Iglesia ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Yan ang kanyang asawa. Yan ang napakinggan natin ng nakalipas na linggo. Ang tinatawag na talinghaga ng kasalan, tayo po asawa ni Kristo. Kaya ang ibig ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y magpakabanal. Ang tumawag sa atin, banal. Siya po ang amang Diyos, nag-iisa, buhay na Diyos. At dito po, iniiwanan sa atin ng Diyos na tayo po'y manatili, maging tapat. Ibigin natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong buhay. Huwag tayong maglingkod ng mga may kapaimbabawan. Ayaw ng Diyos mga magulang ng kapaimbabawan. Hindi tayo papasok sa langit. Magpakabanal tayo. Lumakad tayo na kasama ng Diyos. Hindi ang Diyos ang kakaladkarin natin kung saan-saan. Huwag kayong magagalit, kung minsan may mga kapatid mga kapatid at mga magulang, lumakad tayo kasama ng Diyos. Pagkatapos makikita mo yung mga kapatid na nakapila sa bilihan ng lottery ticket. Ano ka bang klaseng kapatid sa iglesia? Sinasabi mo, lumakad kasama ng Diyos kung saan ka dalhin ng Diyos. Doon ka kailangan sumunod. Tapos, yung Diyos kinakaladkad mo sa pagsusugal. May mga kapatid na ganyan Pagbili ng Swepistex ticket, paglalasingan, pambababae, kasino dito, kasino dyan. Tapos sasabihin mo, ako po'y lumalakad kasama ng Diyos. Maghunos dili tayo, mga kapatid, hindi nakikipagbiruan ng Diyos. Mga magulang, isipin natin kung paano tayong nabubuhay para tayo makatiyak ng kaligtasan. Ito po ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat ibinibigay ng Ama sa akin, susunod sa akin, sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Pero itataboy tayo ng Diyos kung ano. Ayan nga. Kung hindi tayo nagpapakabanal, sisipain tayo. Diyan na nga ang pagnangalit ng mga ngipin. Huwag nawang mangyari sa atin. Habang tayo nabubuhay, mga kapatid, ating papagbanalin ang ating mga kaluluwa sa katotohanan ito. Ito nawa'y pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon at magpakaikilanman. Amen. Maghahandog tayong muli ng isang maikli at may spiritong awitin, 137 sa himnalyo, sa kanya pong ika-4 na estropa at koro po lamang. Pinakikiusapan ko, manguna sa panalangin si kapatid na Glenda Oka Gonzales. Tatayo tayo mga kapatid, awitan natin ang ating Panginoong Jesucristo ng isang masiglang awitin. Tatayo po muna tayo. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus, sa banal niyang kulungan, ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang awat niyang mairog, at sa kanya ay
Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus na saligan. Ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Panginoon po namin Diyos, Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Ikaw po ang Diyos, tang Diyos na gumagabay at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buhay sa linggong binigay niyong kapayapaan sa bawat isa sa amin. Siya nga po ba? At wala pong naging hadlang at muli po kaming nagkasama-sama dito sa bahay-sambahang ito. Nag-alay po kami ng aming mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa buhay at kalakasang ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Siya nga po. Salamat po rin Panginoon sa banal na aral mo po na narinig namin ngayong umaga. Nawa po Panginoon, kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po Panginoon at patuloy mo pong pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Opo, Ama. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang ibinigay niyo sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Panginoon po namin Diyos, kung minsan po kami nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa na hindi kasang-ayon sa dakilang pangalan, kami nagkukulang sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ipatatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, at pakabanalin. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalain ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mga biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa masasamang tao, sa masasamang espiritu, lalo na po sa kamay ng hustisya, Panginoon. Panginoon, dinadalahin ko po sa iyo, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Nawa po idagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila. Nawa po palawakin ninyo po ang kanilang mga karunungan at nawa po makapagpahayag po sila at ang magkaroon po ito ng bisa at marami pa pong taong makapakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Dinadalahin ko po rin sa Panginoon. Dagdagan mo po ang tibay ng aming mga pananampalataya. Nawa po kami makapagtis dito. Sundin namin ang utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Nawa po dagdagan po rin ang kababaan ng aming mga kalooban. Pakapag-ipon kami dito ng mga gawang kabanalan na makasama mo po kami sa pinangangako mo po. Buhay na walang hanggan. Amen. Nadalahin ko po rin sa Panginoon ang aming kung kayo po ang nagbibigay, kayo po rin ang nag-aalis. At nawa po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ipoy mo po siya na ipagpalang kamay at nawa po ipagalingin mo po sila. Amen. Nadalahin po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay at aming kapatiran. Nawa po huwag mo niyo silang pagdanasin ng mga kahirapan at ng mga kalamidad na nangyayari sa aming inambayan. Siya nga po, Panginoon. Patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan at nawa po, Panginoon, kakasangkapan ka po ng taong tutulong sa amin. Amen. Panginoon, kung paano mo po kami dinala dito ng maayos, nawa po, Panginoon, iuwi mo po kami ng maayos po rin sa aming mga tahanan. Amen. At nawa po, Panginoon, sa susunod namin pananambahay, huwag magkaroon ng kahadlangan, Panginoon. Nadalain po sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Nasa sibang dako, naghahanap ng kanilang kabubuhay. Nawa po, Panginoon, inyo silang gagabayan, iingatan, at nawa po, inyo silang pagpapalain. Amen. Nawa po, Panginoon, ang mga samot na dalangin na ito, makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila naming tagapagligtas. Amen.
Diyos makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawa at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Nakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos at mapatubay sa bawat sa amin. Muli, Panginoon, sa umaga ito na nagluhod kami sa iyong harapan at kami po ay nakinig yung po mga ginito ang mga aral. Kaya po Ama kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang masasaping amin na pagyanan. Nanawa ito po yung magamit po ng inyong kapangasiwaan. Makatugon rin po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga salapit ay magigasangkapan sa pagkakasipin ng Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na kami sasawaan at sa mga susunod na may buhay, makitin po kami naglilingkod at umaawit pa po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon, muli sa mga ito magkaiwala kayo mga magkapatid, ang iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, ang iba tutungo sa kanilang paghahanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patulungan ligtas sa lahat ng mga kapamakan. Amen. Panginoon, marami kami mga kilala, dapat kami maasa na mga ito idadagin po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, ay tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawaang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa Lama, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan,
Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ang hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ang hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ang hawak kay Jesus, hindi iiwalay. Ang kamay ni Jesus aalalay.